mga palpak. At syempre, saksakan ng palpak. Kayo ha, ang dami sa inyong nagdadasal ha, nung nalaman ninyong na-hospital si Junior ha. Sa akin naman, ang paniwala ko bilang isang Kristiyano, hindi natin po pwede pagdasal dyan, no? Pero dahil siya naman talaga ang mabuso sa katawan niya, hayaan na natin. Dahil nakalagay naman yan sa Biblia, no? Parurusahan yung mga tao na inabuso ang kanilang mga katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon at dapat pinangangalagaan. At ang pagkuha ng cocaine, yan ay pagsira sa ating katawan. Kaya naman kita nyo, yung sakit niya, tinignan nyo ba? Tinignan ko sa ChatGPT. Yung sakit niyang sinasabi, ayan po ay posibleng epekto ng cocaine use, extended cocaine use. Kaya nga pinagbabawal yung cocaine na yan dahil nakakasira sa katawan. Bakit naman kasi nagbibisyo pa ng ganyan at nagpupumilit magpresidente? Buti sana kung siya isang pribadong individual, no? Wala tayong pakialam kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang lamunin niya mga pinagbabawal na gamot. Pero habang siya ay presidente, nakasalalay sa kanya ang buhay ng mahigit 100 billion ng mga Pilipino, no, na naghahanap ng solusyon. Doon sa problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kanina po may nakausap akong OFW dito, no. Kanina nga pala po, kamusta kay Jong at saka kay Ann. Dalawa po silang nakita ko sa embassy, no, kumukuha ng passport, mga nagtatrabaho sa Croatia, no. At ang sabi nga nila, umuwi daw itong si Ann, naku, na-shock siya sa taas ang presyo ng bilihin. Kung ikukumpira mo dito sa Europa, no. Well, siyempre po, yan nga po ang hinahanap natin. Isang presidente na sa tamang pag-iisip ng magkaroon ng solusyon sa walang tigil ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At ayan po, narinig niyo po ha, ang ating presidenteng magaling, ayaw daw umabot ng 60 ang dolyares kada piso. Paano naman hindi aabot ng 60 dyan? Ikay nagbabangag-bangag, imbis na gumagawa ng paraan para maibalik ang kumpiyansa sa piso. Ulitin ko po ha, kahit ganong karami ang remittance ng mga Pilipino at yan naman po nagpapalutang pa sa ating inang bayang Pilipinas, yung mga remittances ng OFW, kapag nawalan ng kumpiyansa ang buong daigdig sa kakayahan ng gobyerno na mamuno sa ating bayan, talagang mawawalan ng bisa o mawawalan ng halagang ating piso. At ayan po, 60 na nga po. Kahit ayaw ni Marcos umabot ng 60, baka maging 70 pa yan dahil nga kung ikaw na may babangag-bangag, paano mo naman mahahanap ng solusyon ng mga problema ng bayan, no? Tignan nyo nga sa kanyang kasipsipan sa Amerika, ano nangyari? Binigyan ba tayo ng special treatment sa taripa? Hindi. Diba? Nasa halos 20% pa rin ng taripa natin galing sa Amerika. Yan ba ang taripa ng kaibigan? Samantalang yung mga bansa na dating kaaway ng Amerika, Vietnam, wala namang ganyan 20% taripa. Bakit ganun? Bakit parang mas mabait pa ang Amerika doon sa mga naging kaaway niya kaysa doon sa mga sunod-sunuran sa kanya? Kaya nga ako, ang sinasabi ko, huy, Tariela, Ontivirus, kayo mga Amerikano, ano bang nahihita natin sa Amerika? Di ba wala? Pinapatawan pa rin tayo na napakataas na taripa at wala namang binibigay na tulong dahil tayo nga kasi imbis na nagpapa-importante, kahit imbis na nagpapakipot sa larangan ng diplomasya, wala, hubad ka agad. Sinasabi, gahasain niyo ako. Parang ganyan ang ginagawa natin sa bansang Pilipinas na samantalang dapat tayo nagpapasuyo dahil tayo lang ang bansa na dahil sa ating lokasyon, sa ating geography, abay tayo talaga ang gateway to Asia. Dahil bago makarating ng China, dadaan sa Pilipinas. Hindi natin yan napagbibigyan ng halaga dahil tayo nga sunod-sunuran sa mga Amerikano at patuloy na inaaraway ang China. Kaya tignan ninyo, halos walang mga turistang Chino nagpupunta rito. Nagbigay nga tayo ng visa free sa mga Chino, aawayin namin ni Tariela kanilang presidente, natural, mabubuisit yung buong bansa nila. Dahil alam niyo po, sa ibang bansa, gaya ng China, hindi po banghag ang kanilang presidente. Kaya respetado at mahal na mahal yung presidente na nagbibigay ng patuloy na pag-unlad sa bansang China. Mantakan nyo, siguro 10 years ago, napakahirap ng China. Hindi gaya ng Pilipinas. 20 years ago, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas ang mga Chino at sa kanilang kahirapan. Ngayon po, tayong linalait dahil sila lumilipad ang kanilang mga tren galing Shanghai International Airport papuntang Shanghai. Tayo, ganun-ganun pa, tsug pa yung ating mga tren, no? Ano ba yan? Kawawa nga tayo, no? Talagang wala. Dali lang po ha, meron tumatawag pero ako'y titignan ko lang po kung sino po ito, no? Anyway, tatawag po ako dun sa mga tumatawag dahil ako'y nasa live ngayon, no? Pero tatawag po ako right after. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon, yung pangatlong impeachment complaint
na hindi nga po tinanggap. Well, ang pangatlo pala, yan pala yung mga sinampa ng ating mga kaalyado, no? At sigurado ko nang basihan nga yung pagiging addict ni Junior, unang-una, yung kanyang paggamit ng PhilHealth Fund, yung talagang unprogrammed funds, lahat ng mga kasalanan niya, dinidetalye. Pero hindi tinanggap. Aba, ang nasyak ako sa dahilan. Ang dahilan daw ay wala daw physically sa Kamara de Representante ang Secretary General na si Cheloy Garapil. Si Cheloy Garapil po, dating PCO. Tapos yan po ay tinalaga na chairman ng MECO, yung de facto embassy natin sa Taiwan. Abay, nasa Taiwan pa raw. So ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan sa MECO? Tapos ka na eh. Bumalik ka na sa Kamara de Representante, hindi po pwede na ikaw isang empleyado ng executive sa MECO at the same time ng Kamara de Representante. Siguro i-argue niya na ang MECO ay pribado. Pero maski na, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi ka po pwede magkaroon ng isang pribadong employment na full-time kasi ang iyong kontrata ay maging full-time sa gobyerno. So unang-una, bakit ka nasa Taiwan pa? Dapat ikaw ay full-time na nasa Kongreso. Pakisagot po, Secretary General Cheloy Garapil. Wala naman po kaming away ni Cheloy Garapil, pero sasabihin nga niya na mayroong technicality, no, na ang MECO ay pribado, no, pero ang punto po bakit siya nagpumayag na maging House Secretary General at the same time hindi pa naman pala siya tapos at tuluyan nagbibitiw sa MECO. Mali po 'yun, no. Kinakailangan pumili ka lang ng isa. Pero ang punto po, hindi po ibig sabihin na palibasa walang SecGen, hindi nagagalaw ang Kamara de Representante. Ang pag-receive naman ng impeachment, ministerial, tatatakan lang 'yan. Dahil ang trabaho ng SecGen, matapos ma-receive yan po ay ire-refer sa House Speaker. At ang House Speaker naman ang magre-refer niyan sa order of business ng Kamara para yan po ay matalakay at ma-assign sa tamang committee at yun po ang Committee on Justice. Kaya nga po marami sa atin na nagsasabi na ang tinanggap lang nila ay yung moro-moro na impeachment na final ng dating abogado ni Liza Araneta Marcos. At ngayong itong mga naghahain ng oposisyon ay ng impeachment ay galing talaga sa hanay na oposisyon na talagang may mga ebidensya, ayaw nilang tanggapin. Dahil kapag tinanggap yan, baka nga magresulta sa impeachment ni Marcos Jr. na ayaw nilang mangyari dahil ang gusto nga nila, Marcos forever. No? Pero yan po ay paglabag sa saligang batas. Wala pong karapatan na hindian ang pagtanggap ng kahit kaninong impeachment complaint. At sa tingin ko po, may pananagutan itong si Cheloy Garapil dahil sa ginawa niya. At kung ito ang gagawin ng dahilan para hindi ito ma-refer kasabay nung naunang impeachment complaint, dahil kapag yan po ay hindi sabay ma-refer, yung second and third magiging barred complaints po yan. Pero kapag sabay-sabay silang na-refer, yan naman po ay matatanggap at hindi po yan magiging barred. Dahil doon po sa Francisco na tayo po ang tumayong abogado para sa petitioner, ang sabi ng korte talaga, yung reckoning kung kailan na-initiate ang impeachment complaint ay doon sa pag-file at pagre-refer sa tamang committee at yun nga po yung Committee on Justice. Well, in any case, ano pa po ang importansya niyang hindi nila pagtanggap sa impeachment complaint na pangatlo na honest to goodness at talagang nagdedetalye sa kasalanan ni Marcos Jr.? Well, nagsalita na po ang Zaldico na siya ay handang tumistigo doon sa third impeachment complaint kung saan nakadetalye rin yung pagtanggap ng Marcos Jr. ng 25 billion. Yan po ang kanyang pats na nanggaling sa kanyang 100 billion insertion sa 2025 budget. O di ba? Alam niyo po, binira na ako ng mga kapwa DDS kuno. Pero duda po ako kung talaga totoong DDS yung mga yon. Dahil ang sabi nila, hindi daw dapat pinupuri si Zaldico. Hindi ko po pinupuri si Zaldico. Lahat po ng mga nagsisiwalat ng mga katarantaduhan kung sila'y kasabwat ay kapwa kriminal. Ang katotohanan lang po, kung nais natin talaga mapanagot ang pinakamalaking mga kriminal, talagang tanggapin natin na yung mga krimen gaya ng korupsyon ay hindi po nangyayari na nakikita ng lahat. Talagang sabwatan po yan at itinatago. At kung kinakailangan na kunin ang testimonya ng isang nagkasala rin para mapatunayan na yung mga tunay na mas malalaking pananagutan ay dapat maparusahan, tatanggapin mo natin yan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na state witnesses o di naman kaya mga testigo na binibigyan proteksyon sa Witness Protection Program at ang kaparehong benepisyo na binibigay kapag ikaw ay nadeklarang state witness at ikaw ay nakapasok sa
witness protection ay yung tinatawag na testimonial immunity, na hindi ka po pwedeng maparusahan sa kahit anong impormasyon na sasabihin mo. Dahil importante nga yung mga testimonya mo para mapatunayan ang nagkakasala. So ako po, hindi ko sinasabing malinis si Zaldico. I'm sorry, Zaldico, kung nanonood ka. Talagang meron kang pananagutan. Pero kung kinakailangan ang iyong testimonya para mapanagot ang mas malaking pananagutan, gaya ni Marcos Jr. at ni Romualdez, bakit hindi natin siya bibigyan ng testimonial immunity? Nandoon na ako, nagkasala si Zaldico. Pag-usapan na natin kung anong mangyayari doon sa mga kayamanang nakuha niya. Pero ang importante, mapanagot yung mas malalaking isda gaya ni Marcos Jr. at ni Tambaluslos, at kung kinakailangan ang testimonya ni Zaldico, so be it. Kaya nga lang po, nung ako po'y kongresista, nung 17th Congress, sinubukan ko pong isulong nga itong Whistleblower Act. Kasi alam natin na kapag hindi binigyan ng proteksyon ng mga whistleblower, hindi mapaparusahan yung mga malalaking isda. Nabigo po ako, hindi ko yan naisabatas. Pero ngayon, pwede naman po sa ating rules of court, yung pagiging state witness, at saka doon sa batas na bumuo ng Witness Protection Program, narariyan na rin po yung karapatan ng isang whistleblower na magkaroon ng testimonial immunity. So kaya nga po importante na tanggapin yung impeachment complaint na yan, dahil kapag hindi po tinanggap yan, wala pong kapangyarihan ang DOJ sa ngayon na magbigay ng testimonial immunity. Pwede po magbigay ng testimonial immunity kung itong si Zaldico nga po ay magte-testify sa isang impeachment trial. Kaya lang malinaw, dahil nga ayaw nilang tanggapin man lang, paano tayo makakarating sa trial? Pati nga pagtanggap, ayaw nilang gawin. Hindi po pwede magsimula kung hindi naman tatanggapin. Talaga naman pong desperado sila na makaiwas sa pananagutan ang ating bangag na presidente. Well, pag-usapan na rin po natin na talagang sunod-sunod ang sinasabi nila, si Zaldico, papa-extradite namin, ay nako, may passport palang Portugal yan, ay nako, alam nyo po, ngayong sinasabi ninyo na merong iba ng passport si Zaldico at Portugal daw, at yung Portugal wala naman tayong extradition treaty, suntok sa buwan po yung sinasabi nyo mapapabalik nyo si Zaldico. Dahil mapapabalik nyo lang yan kung merong ang extradition treaty. Siyempre, susubukan ninyo yan out of diplomatic committee. Ang problema po sa out of diplomatic committee, ang Portugal naman po ay nasa Europa. At sasabihin lang ni Zaldico na ang kulungan sa Pilipinas are torturous ang condition, mapipigilan na po ang kanyang pagpapabalik sa Pilipinas, assuming na voluntaryo makikipagtulungan ng Portugal kasi wala namang obligasyon ang Portugal na extradite si Zaldico kung walang extradition treaty. Yung tinasabi nilang red alert notice ng Interpol, lilinawin ko po sa Europa, walang kahit sinong European country ang tatanggap ng red alert notice para mag-extradite isang tao. Kinakailangan pa rin po order ng hukuman. Wala po kahit sinong bansa. Siguro ang exception lang dyan, Czech Republic. Pero tinignan ko na po isa-isa, hindi talaga sila nagpapadala ng kahit sino on the basis of red alert notice kung walang order ang hukuman nilang lokal. At hindi naman po magkakaroon ng order ng hukumang lokal kung wala naman pong extradition na nakapending at hindi naman po pwede mag-extradition na wala naman pong extradition treaty. Susubukan nila yung Convention on Corruption, hindi po sapat yan. Dahil yung Convention on Corruption po, tulungan pagdating sa pagkalap ng ebidensya. Hindi po sinasabi na tulungan pagdating doon sa pag-surrender ng pagkatao. At I doubt naman po kung ang mga Portuguese ay mangingidnap just to please the Marcoses. Alam nyo, ang sasabihin lang ni Zaldico yan, well, unang-una, torture ang mangyayari sa kanya kapag siya ay napabalik sa Pilipinas dahil yung kondisyon naman talaga ng ating lokal na hukuman ay torturous, overcrowded, mabaho, talagang yan po ay dinidescribe na nung redress, ng Human Rights Watch, talagang torturous ang ating mga kulungan. And that alone will prevent yung pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Pero ang mas malaking problema pa dyan, siyempre, kalabang political din si Zaldi. At pwede naman sabihin ni Zaldi na yung pagpapauwi sa kanya ay isang bahagi ng political, yung pagpagigipit na political na pwede naman patunayan dahil siya nga nagsabi, siya ang kauna-unahang taong nagsabi na talagang siya ay nag-deliver ng 1 bilyong piso kay Marcos Jr. bilang kanyang kaparte
sa 100 billion na insertions na pinalagay niya doon sa 2025 budget. At syempre, pwede rin niya sabihin, dahil dito may banta ang buhay niya. Abay, sabihin mo lang, Marcos, that is synonymous. Alam na ng mga Europeans, yung mga sandamukal na pinapatay at tinorture nung panahon ng tatay ni Marcos Jr. At syempre, kung anong bunga, siya rin ang puno, hindi magkakaiba ang Marcos Jr. sa Marcos Sr. So sa hindi ko po ginagawang martir ang Zaldico, talagang sa tingin ko po, hindi rin siya mapapamahal sa taong bayan dahil alam natin nakipagsabuatan siya kay Marcos Jr. at Kitambaluslos. Siya talaga naging instrumento para lamunin ang pangtao ng budget natin ng mga panahon na siya ay chairman ng Committee on Appropriations. At hindi rin niya masasabi na hindi rin siya nakinabang. Dahil alam natin, isa siya sa pinakamalaking kontratista sa Pilipinas na kongresista rin. Pero dahil ang kinakailangan natin ay ebidensya para mapakulong ang pinakamalaking isda na yan po ay si Marcos Jr. na nagbabangag-bangag, sa akin po, ang katotohanan, kinakailangan natin ng mga whistleblowers gaya ni Zaldico kung nais nating maparusahan ang pinakamalaking buwaya sa ating lipunan. At dahil hindi nga naparusahan ang ama, inunahan niyang pumanaw kaysa siya ay maparusahan, sana naman wag munang pumanaw itong Marcos Jr. nang sa ganon makulong at maparusahan sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Dahil kapag sila hindi naparusahan, ako paulit-ulit po itong kasaysayan natin. Kaya tignan nyo nga, nabudol tayong lahat. Nag-take two na naman ang mga Marcoses, samantalang alam natin kung ano na talaga ang ibig sabihin ng Marcos na pangalan. Korupsyon, diktadura, paglabag sa karapatang pantao. Pero mga Pilipino, matuto na tayo, Talagang kinakailangan, gamitin na natin ang kapangyarihan natin. Gamitin na natin yung provision ng people power na sa kauna-unahang pagkakataon ay narariyan sa ating saligang batas. Huwag na po natin antayin ng 2028 dahil ang 2028 baka wala ng bansang Pilipinas. Baka 100 pesos na ang dollars. Nangyari po yan noong panahon ng Marcos Jr. At mukhang lahat ng nangyari sa Marcos Jr. ginagawa ni Marcos Sr. ay ginagawa ni Marcos Jr. Nagkaroon po ng hyperinflation, nagkaroon po ng saksakan, ng bagsak ng balor ng piso from 7 naging 25. Naku, baka mamaya maging 200 pa ang dolyares. Huwag na po natin antayin yan dahil yan po talaga, ibig sabihin, talaga malulunod na tayo sa kahirapan. Gamitin na po natin ang kapangyarihan natin. Nasa saligang batas po yan. Meron tayong kapangyarihan na tinatawag ng people power at pwede na nating sisantihin ang mga presidenteng hindi na po kayang gampanan ang kanilang katungkulan. Pwede ba ho? Unless gusto nyo mawala na talaga ang Republika ng Pilipinas, unless gusto nyo magpatuloy lumangoy sa tubig baha, unless gusto ninyo na hindi lang kalahating nagugutom, kundi lahat nagugutom, sige, antayin nyo ang 2028. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nag-a-alarm po dito na low bat na raw ako. Hanggang sa muling po natin pagkikita, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko po, matagal na tayong wala sa gobyerno, pero patuloy pa rin ang inyong pagtangkilik dahil tayo naman po ang ating ninanais lamang maintindihan ng lahat ang batas, maintindihan ng lahat anong karapatan nila bilang tunay na soberenya ng bansang Pilipinas. Salamat po at hanggang sa ating muling pagkikita, ito po ang inyong spokesman bayan nagsasabing, I love the Philippines, with the only country that I have, with the only country that I love.